Pumalo ang bilang ng mga may trabaho sa bansa base sa pinaka-latest na ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA noong Pebrero. Sabi ng PSA, 96.2% ang employment rate ng bansa. Mataas kumpara sa 95.7% noong Enero 2025. Narito si Criza Lopez. Ng kontribusyon sa pagtaas ng employment rate ang panahon ng eleksyon noong buwan ng Pebrero 2025 ayon yan kay National Statistician and Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa. Base sa preliminary results ng Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 96.2% ang employment rate ng bansa noong February 2025, mas mataas kumpara sa 95.7% ng employment rate noong Enero 2025. Bunsod nito ay nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero, kung saan nakapagtala ng 3.8%, mas mababa kumpara sa 4.3% noong Enero. Ayon kay Undersecretary Mapa, tinatayang nasa kabuang 41,000 ang na-hire sa mga political organization para sa panahon ng eleksyon. Ngunit nilinaw niya na hindi ito substantial sa bilang ng mga Pilipinong may trabaho dahil nagmula pa rin ang malaking kontribusyon sa services sector, wholesale and retail trade, food and accommodation activity. May dito talaga sa February nakita natin na mayroon na tayong na pick up na dagdag sa empleyo dahil nga sa political organization, yung mga siguro yung mga ini-employ ng political organization, which is about 41,000. So dagdag ni Undersecretary Mapa, posibleng tumagal ang ganitong seasonality hanggang May 2025 kung kailan ang botohan para sa national and local position. Samantala, bukod sa wholesale and retail trade, nakapag-ambag din sa pagtaas ng employment rate on a month-on-month basis ang construction, manufacturing, public administration and defense, compulsory social security at fishing and aquaculture. Bumaba rin ang bilang ng underemployment rate noong Pebrero mula sa 13.3% noong Enero. Bumaba ito sa 10.1%. Paliwanag ni Yusek Mapa, substantial ang pagbaba sa datos ng underemployment rate. Isa sa mga factor ay nadagdagan ng oras ng kanilang mga trabaho o maraming mga empleyado ang nagkaroon ng full-time job. but this is just one of the indicators. Normally, pag yung ating underemployment numbers ay bumababa, ibig sabihin yung visible underemployed, yung less than 40 hours, o di kaya yung invisible, yung more than 40 hours, but they are still, they still want more jobs, higher pay. Those are initial indicators, but there are other indicators, type of job, and then yung wages, para masabi talaga natin na the economy is really improving in terms of the quality of jobs. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang magandang direksyon ng employment rate sa bansa ay bunga ng pagsisikap ng administrasyon sa empleyo at pagsusulong ng mga livelihood opportunities. Kasama na rito ang kanilang patuloy na pagsasagawa ng mga job fair sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng Pilipinas. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.